Isang malusog na araw po sa ating lahat. Ito pong muli, si Dr. Marvin C. Calianta. Ito, maulan na naman, ano? And would you believe, sabi ko, majority of dengue patients can be managed at home. Pero, may mga pasyente talaga na sadyang nangihina, ayaw kumain, at suka ng suka, talagang i-admit. So, alam niyo ba, every time I admit a patient with dengue fever, with warning signs or danger signs, ay tinitingnan ko po pag nagra-rounds ako, ni-examine ko yung pasyente at tinitingnan ko yung mga gamot na nakapatong doon sa lalagyan nila. Alam niyo ba kung bakit? Well, marami po kasi ang gumagamit ng tawa-tawa or tinatawag nating Euphorbia hirta. Well, sa totoo lang, ayon sa DOST or NIH, tinatawag nating National Institutes of Health, ay nakakatulong din talaga ang tawa-tawa sa management ng dengue fever. Kaya lang po, merong pong recommended na dosage. Now, kung tayo po ang gagawa ng parang tsaa, hindi po natin alam ang exact dosage. Isa kasi sa mga side effects ng pag-inom, kung nasobrahan, ang pag-inom ng tawa-tawa ay abdominal discomfort, pwede kang naduduwal, pwedeng sumagit ang tiyan, at pwede kang mag-diarrhea. Isa rin po sa isang epekto niya ay yung tinatawag na diuretic effect. Nakakatakot po yan. Pangit na nga nung oral intake mo, pangit na nga yung fluids na pumapasok sa'yo, kung dahil kukunti, mapapaihi ka pa. So lalo kang madidehydrate. At sa totoo lang, hindi pa po natin alam ang kanyang interaction sa mga ginagamit nating ibang mga gamot. So pag nag-overdose tayo, baka magka-problema. So anong payo ko? Sundin nyo na lang po yung inyong favorite pediatrician pagdating sa pag-manage ng dengue fever. Huwag na lang pong makinig sa kapitbahay, sa FB friends, sa group chat, o kung ano-ano man dyan. Magtiwala po kayo sa doktor ninyo dahil nag-aral po ito ng ilang taon para maging dalubhasa. Ito pong muli, si Dr. Marvin C. Calianta. Ingat po tayo.